Hello guys, it's me again, Mr. Moko Vlog. For today's video, samahan niyo ako mag-renew o magparehistro ng motor. Okay, sa mga baguhan o first time magparehistro, bigyan ko kayo ng tips para hindi na kayo pabalik-balik sa LTO. Malaki kasing abala, lalo na kung maghahabol kayo sa oras o araw, lalo na kung may trabaho kayo. Ang mga kailangan natin i-check sa motor bago pumunta sa LTO: number 1, headlight, high beam or low beam kung gumagana. Number 2, signal light sa harap at likod. Check din natin kung gumagana ang left and right signal light. Number 3, brake light or tail light. Number 4, horn or busina. Additional nga pala guys, mas maganda kung all stock ang nakakabit sa motor nyo, dahil once na nagpalit kayo gaya ng side mirror na sobrang liit na hindi papasa sa standard nila, at pipe o tambutso, lalo na pag open muffler at maingay, palitan nyo na guys para hindi na kayo magkaproblema o magpabalik-balik pa. Dito nga pala tayo guys magkaparehistro sa LTO Taytay Extension, sa likod lang ng gasoline station ng Oil PTT. Kung napapansin nyo guys, wala pang katao-tao, pero para sa akin, sakto lang ang pagdating natin para hindi tayo maabutan ng mahabang pila. Dahil mamaya, halos hindi mahulugan ng karayom ang lugar na to sa dami ng customer. Hindi, joke lang. Mayroon kasi nagpark ng motor dito, lalo na pag tanghali ka na ng dating. Open nga pala guys ang LTO Taytay Extension ng 8 AM, kaya advice ko, agahan nyo pumunta guys. Before 8 AM nga pala nagbubukas na ang insurance at ang emission. Step 1 nga pala guys, kailangan mong kumuha ng form na may number at fill up ng form. After nyan, hintayin natin na tawagin ang number natin sa window 2 or step 2. At kapag tinawag na ang number mo, present mo lang ang photocopy ng ORCR at valid ID or license, at ihanda mo na rin ang pambayad sa insurance na 650 pesos at 10 pesos para sa photocopy. At hintayin tawagin ang pangalan mo para ibigay ang form o requirements for emission. Magbaon lang po tayo ng mahabang pasensya guys, dahil minsan nagkakaproblema ang machine nila, kaya natatagalan at nagkakaroon ng down ang system o limits sa computer nila. At kapag nakuha mo na, step 3 na tayo guys sa emission. Ibigay lang ang requirements sa emission para i-check o i-verify. At ihanda na rin ang pambayad na halagang 550 pesos. Siya nga pala, habahan lang ang pasensya dahil priority nila ang mga senior citizen. Kaya baka mapansin nyo na natatagalan kayo sa pila. At kapag nakasalang na ang motor nyo, wala pang 15 to 20 minutes ibibigay ng emission form nyo kung pasado ba sa test nila. Pagkatapos ng emission test, sa step 4 na tayo guys, inspection or sa inspector. Dito nila i-check yung condition ng motor nyo. Pagkatapos ng inspection, step 5 na tayo, releasing insurance and emission window. Hintayin lang tawagin ang pangalan nyo, at pag na-release, pwede na tayo pumunta sa LTO building. Sa LTO building, magtanong lang sa security guard para i-assist ka or bigyan ka ng form. Makikita mo sa form kung anong window ka pupunta or instruction. Sa window 1, pumila at maghintay lang at isubmit lahat ng requirements para i-check nila sa system. Pagkatapos ng window 1, maghintay lang po tayo sa window 9 or cashier. Hintayin lang na tawagin ang pangalan. At ihanda na rin ang pambayad sa halagang 256 pesos for releasing ng OR. Umabot nga pala guys na 1,456 pesos sa lahat ng binayaran ko sa pag-renew ng motorcycle registration.
Shoutout nga pala kay paring Oliver. Hanggang dito na lang po. Again, this is Mr. Mokot TV Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan i-hit ang like button at i-follow na rin po para updated kayo sa next vlog natin. Ride safe mga idol.